Ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Diba? Sino? Si Abante. Atras. Pinasa ng Senado yung 100 pesos legislated wage hike February 2024. So 1 year and 1 year ago. Ngayon, Well, hindi lang po Senator Jingo Estrada ang nag-react, kundi pati na rin ngayon ang kanyang kapatid na si G.V. Ejercito ay nagsalita na rin. Kasama po ang kanyang mga kasama sa programa nilang executive session ng DCRH. At sinabi nga nila, imbis na makatulong itong si Princess Abante, abay lalo pang mapapasama ang House of Representatives at ang kanyang amo dahil sa kanyang pagsasalita na hindi pinapag-aralan, lalong-lalong po sa isyo ng pagtaas ng sahod. Una, mga kababayan po natin, i-play muna natin ang video kung saan ito po, si Princess Abante, ay sinisisi niya ang mga senador, ang Senado, sa di umano'y hindi aprobadong 200 na additional sahod sa mga manggagawa. Pakinggan niyo po ng maigi, mga kababayan. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Okay? Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan... Okay, so Senado ang sinisisi niya, mga kababayan, dahil iniwan daw po sa Senado itong dagdag na sahod. Okay, alam natin yan, and pakinggan natin ang birada po ni Senator GB at ang kanyang kasamahan sa kanilang programa na executive session. Maraming salamat. Sinisisi kami ng House bakit hindi daw bumasa yung kanilang 200 pesos na legislated wage hike. Pinasa din nila ngayon last minute nung mag-a-adjourn kami. Yung sa amin, last minute, ipinasa, tapos mag-a-adjourn na ang Senado. Tapos nung hindi na natrabaho ng Senado, dahil siyempre adjourn na po sila, abay sinisi sa Senado at sinasabing kasalanan daw po ng mga senador dahil hindi nila inaprubahan ng sahod. Kasalanan at dapat magalit ang mga trabahante sa mga senador. Grabe naman ang mga ugali, no? Nitong lahi at mga kasamahan na mga tauhan nitong si Martin Romualdez. Teka lang mga kababayan, gaano na ba katagal na aprobado sa Senado ang 100 na dagdag sahod? Alam nyo ba? Halos 2 taon na pala pero hindi inaksyonan ni Martin Romualdez. Na 100 pesos legislated wage hike pinasa ng Senado February 2024. Ako'y February 2024 pa. Hindi nila inaksyonan. Hindi nila inaprubahan sa House of Representatives. Inabayaan nila. Hindi naman pwede kasi na isa yung magde-decide. Dapat both houses yung magde-decide. Kaya kung talagang gusto nilang tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt nila yung 100 last year. Di ba? Tapos, dagdag sila ngayon, 100. Ay, di siguradong aprobado yan. Dahil hindi biglaan, yung 200. Diba? Inamin nga mismo ng Malacanang na pag-aralan muna itong dagdag sahod. Hindi ganon kabilis. Last year pa. 1 year and a half na. Almost So 1 kung year and a half. seryoso, ang House of Representatives, Yun. isang taon, hindi nila inaksyonan. Diba? Agree. Kung 100 man o 200, kung seryoso talaga sila ngayon mag-a-adjourn CDD pa, pinipilit nila kami na yung 200 pesos. Parang pampolitika naman ito, di ba? Meron na naman bagong tagapagsalita. Ayun, Isa pang Bagong tagapagsalita na naman. gulo yun eh. Di ba? Sino? Si Abante. Atras. Abanti atras. Abanti, atras. Hindi talaga makakatulong at hindi talaga mapapaganda yung record ni Martin Romualdez. Lalo pang ilulubog yan, mga kababayan natin. Para ano yan parang Clear Castro lang. Sino? Princess Atras o Abante? Atras Princess Atras Abante. Pag-aaralan ko muna yung mga issues. Ikaw, upo lamang hunyor yan. Di ba, ang principal role sa akin ang principal role kasi ng spokesperson, di ba? Dapat nagge-generate yan ng goodwill para kung Tama yan. Di ba? Kung kayo hindi nagge-generate ng goodwill at naiinis pa tao sa inyo, wala kayong kasaysayan dyan. Patay tayo dyan. Dapat yung mga spokesperson, Spokesperson dapat amable. Parang ginaya nito si... Bakit ano ba sinabi nito? Ano ba una ba ang trabaho nitong si Atras? Si Atras. Ano ba to sa Senado?
Grabing banat, no? Si Atras, imbis na abante kasi, paatras ang ginagawa, mga kababayan. Spokesperson ng House. Spokesperson siya ng House. Mr. Okay. Speaker, kung ganyan ho ang mga ipaglalalagay nyo riyan, Nako. talagang Parang walang... ginagaya ito si Auntie Claire. Alisin mo na. Walang pinagkaiba, eh. Clear 2.0. Sabi ko nga dyan sa kanya, Senator JV, mukhang yan po yung walang pinsan pa or kapatid ni Claire Castro at ni Franz Castro. Conte. Si Conte rin. Pare-pareho. Yung parang. Parang pareho kumbaga sila. sa tela, isa pinagputulan Oo. ito. Imbis na maka-generate, tama ka ng goodwill, makaayos, nakakaano pa eh. Alam mo, pag ganyan, nakakalal- counterproductive kung bakit kayo nandyan. Sa akin lang ho, as a communicator, dapat ho, nagge-generate kayo ng goodwill para sa amo ninyo. Tama. Kung hindi ho kayo nagge-generate ng goodwill at naiinis ang tao sa inyo, therefore, nadadawit yung amo nyo sa inis sa inyo, wala po kayong kasaysayan dyan. Agoy, Huwag po kayong grabe. trabaho sa likod. Huwag ho sa harap. At saka tama ka, bago lang si Princess Bago, Amante, bago pa lang siya ka-appoint na spokesperson. Ano ba ito ni former... Anak. Alam na. Tapos Abogado yan, abogado rin yan. alam ng lahat na magkaaway si Vice President Sara at saka yung airpot mo. Diba? Tapos yung airpot mo, Ola Chica. Siyempre, alam naman na may O la chica. tampo ka o may galit ka. Di ba? May axe to Kasi grind, yeah. may axe to grind dahil nung kampanya, sinabakan ni BP yung airpot mo. Olats. Ola Chica. Oo. Kaya wag ganon. Wag Tsaka bago pa lang, Tapos sinisisi niya yung General Senado. Dodi, Oo. naninisi na kagad Hindi sinisisi ang Senado dahil nga doon sa yung dito sa wage hike bill, no? Oo. Gonggong, akala niya kasi siguro mga kababayan po natin, ganun niya na lang kabilis na mapaniwala ang taong bayan sa kanilang panisisi. Tingnan mo, no? Lalo silang napapahiya. Kasi imbis na magalit pa yung taong bayan sa mga taga-Senado, no? Dahil sinasabi na hindi inaprobahan, tinulugan, pinatay yung dagdag na 200 na sahod, abay sila pala yung unang hindi nagtrabaho sa dagdag sahod, no? At nahalata tuloy sila na ito po is parte ng kanilang paghihiganti. Kumbaga, bumawi po sila dahil hindi po inaprobahan ng Senado, no, or hindi agad inaksyonan ng Senado ang impeachment trial against kay Vice President Sara, kung saan naglalaway po itong si Martin Romualdez. Ika nga itong tambangag na nangangarap, no, na maging president pagdating ng 2028. Sabi po ni Congressman Pulong, hindi galing sa akin yan, mga kababayan. Again, kung seryoso, Kaya ang daw House, hindi natutuloy. Diba sinasabi kaya Oo. hindi natutuloy kasi... na hindi raw inadapt ng Senado. Ganito yun. Pinasa ng Senado yung 100 pesos legislated wage hike February 2024. So 1 year and 1 1 year ago. ago. More or less, oo. Ngayon, ang House, pinasa just recently on third reading, Oo. bago mag-adjourn sinide, Oo. tapos kinabukasan, pumunta po ang ilang kongresista, pinipilit na I-adapt nyo na lang. Siyempre, kailangan mong Hindi, pag-aralan yan. hindi Yung, pinag-aaralan yan, boss. yung economic impact, di ba? Oo. Siyempre, kailangan Nandito sa mong akin lang, tignan kung kakayanin. Di ba? Sen, Parindo, Pauski. Alam nyo, miski na ipasa naman ng Senado at ng House, yung 200, siguradong ibibito. Yun nga. Di ba? So kahit sila mismo mga kababayan po natin, mga dating opisyalis diyan ng gobyerno, yung iba congressman, no? Yung mga kausap ni Senator J.V. Ejercito. Kahit sila alam nila mga kababayan po natin, no? Na kahit ipinasayan ng House and ng House of Representatives at ng Senado, siguradong ibibito pa rin yan ni Marcos Jr. Kasi hindi ganun ka-confidence si Claire Castro na sabihin, ay kaya po ipasa ni Marcos Jr. yan. Ano sabi ni Claire Castro, mga kababayan? Pag-aralan mo na yung pagtaas ng sahod dahil hindi ganun kabilis na magpataas ng sahod. Exactly. No? Dahil marami po yung mga apektuhan. Dapat i-consider kasi dyan, hindi lang po yung mga trabahante, kundi yung mga negosyante. Dapat patas. No? Na makikinabang yung mga negosyante, makikinabang yung mga trabahante. So kung 200 na makikinabang yung mga trabahante, pero logi naman yung mga negosyante, edi magsasara ang mga negosyo nila. O magbabawas po sila ng tao. Kaya hindi ganun kabilis. Edi sana kung gusto nila na magkaroon ng aumento sa pasahod, dapat noon pa yung inaprobahan ng Senado na 100, no, ay inadapt na nila para after 1 year, pwede sila mag-adapt ulit ng panibagong batas. O bakit nila hindi inadapt? Kasi po, no, hindi kasi makikredit sa kanila. Ganun lang po yan. Alam naman natin itong mga ambisyoso, no, na gustong maging presidente.
Exactly. Kasi ayaw na Kita mo economic naman kagad managers. yung timplada ng economic team yung response dun sa 200 legislative Kasi kawawa ang ano dyan small and medium scale, hindi Tama. kayanin. Ito nga kasi Pero ito lang Oo. inside story din. Oo. So sinabi nila, nandun nagpunta yung representatives, bakit hindi? Ibig sabihin mo, punta taga HR. Grabe, bistong-bisto ah. Pinento lahat ni GB. Sa inyo. Nung last day, Last day. para i-convene daw yung BICAM. Sabi ni Senate President Cheese, in fairness si Senate President Cheese, andun ako kung talagang seryoso kayo, i-adapt nyo na ni Senate version para hindi Yan. mag-BICAM. Kasi at least 100 pesos, hindi magiging mabigat at makakatulong din sa manggagawa kahit papano. O di sabi na, sige, pumayag sila. Kinabukasan, yung last day, sinabi, ayaw daw nila. Ayun. Biglang tumanggi Sira ulo. na hindi daw pumayag. So talagang wala. Mambintang Senado daw ang may kasalanan bakit hindi napasa yung legislative wage hike. 1 year na kaming more than 1 year na namin pinasa. Kayo ngayon lamang. Pero, at kung talaga seryoso sila, sinabi nga adapt nyo para mabilis na natin maipasa. Biglang bubalik kinabukasan, hindi raw po ayaw daw, hindi raw pumayag yung liderato. So ngayon mga kababayan po natin, bumalik sa kanila yung kanilang no? Dito po sa mga senador. Bakit? Tingnan mo, kumakanta ngayon si Senator JV, kumanta si Jinggoy, si Joel Villanueva, nagsalita din, no? At marami pa nagsalita. Kaya si Chis Escudero, hindi rin po maganda yung kanyang nararamdaman, no? At siya alam niya, no? Na ito po is parte ng politika at may connection po itong pagtaas ng sahod dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara. Dahil alam nila na walang time ang mga senador, so ipinilit nila para ang sisi may bato sa mga senador. Yung problema, may mga matinding pasabog pala yung Senado na kayang kontrahin itong sinasabi nilang pinatay daw po, pinabayaan daw po ng mga senador itong dagdag sahod na inaprobahan ng mga kongresista. Precisely. Kung Sino kayo talaga? ayaw nyo ng 150, o yung Senado naman ayaw ng 200, ng 100, yung Senado naman ayaw ng 200. Kung noong araw nyo pa pinag-usapan yan, bakit kayo nag-uusap lamang ng last minute? Yan ang tanong ko. Sabi nga ni Sen JB, 2024 pa, February. Grabe, no? Pinasa na. Bakit 2025, last minute, dyan lang kayo mag-uusap? Bakit kayo nag-uusap ng Marso, Agoy. Abril, Mayo, 2024, ha? Sa poll. Hunyo, Hulyo. Ay, sus, tapos ngayon, magtuturoan kayo. Pas mag-aaway kayo. Langit. At the end of the day, bayan naman nahirapan. Di naman kayo. Tama. Kayo, lalaki ng sweldo nyo. Uy. Pero pag-usapan din natin. Ayun, lalaki ng sweldo nyo, taong bayan nyo naman yung may hirapan. Ang kakapal kasi ng mukha ng mga kongresista. Alam mo sir, hindi lang pong lalaki ng sweldo nila. Ang lalaki pa ng kotong nila. Yung, kasi tama, no? Tama yung may punto, yung sa Senado, na dapat bigyan din sila ng panahon na pag-aralan ito at ito'y tatawid. Ito lang kasi ang tanong ng iba din, ano? At siguro maganda rin na pag-usapan natin. Yung siguro pamamaraan, ano? Yung pamamaraan ng pagbabalik noong ano ba ito? Niremand ba ito? Ano ba yung Niremand. Ano ba yung niremand? Binalik sa Congress. Ano ba binalik sa Congress muna? Yung reklamo. Binabaon yung articles of impeachment, ganun ba? House, oo. Pero At kasi- ang requirement or parang hinihiling ng Senado ngayon i-confirm ng 20th Congress, basically 20th No, Congress. kasi tatawid Tama ba? eh. 19, wala pang 20 eh. Hindi, 20 ang Binabalik nila sa 19. Wala pa naman 20. Hindi, to pero speak of. ang balita, ito yung balita nga na 20th ang mag-confirm. Isa-certify Tama ba? nila na Hindi, itutuloy Ng nila. 20th? Yeah. 19. 19 pa ngayon, pero Wala pa isa-certify 20. nila Kanino? na pag-crossover Sino magsicertify? ay isa-certify 20th? ang House na Oo nga. itutuso nila. But which House? 19? Congress or Because 20th? there is no 20th Congress yet as we speak. Wala pa eh. Oo nga, pero ang tinatanong ko nga, di ba? Ang inire-remand mo sa 19 eh. Therefore, tama. 19. Tama. Pero ang balita kasi is ang nire-require is yung 20th ang mag-certify because Hindi, they kung want itutulak to ng House continue. to the 20th. Yes. So wala pa. Basically, Wala eh. I-certify lang naman. I At saka walang- think yun na nagiging parang nagiging usap-usapan ngayon kasi yung pamamaraan kung paano inaksyonan yung articles alam of nyo- impeachment. Although, sabay naman malinaw naman natutuloy dahil meron ng Saka hindi summons naman yan, di ba? ang akala kasi ng iba lumalabas, parang akala nila na-dismiss na. Hindi po. Tama, hindi Ito na-dismiss.
dismiss. lang. Kumbaga parang yung prosecutor pinabalik sa... Parang confirmation lang. Ayusin mo muna. Tsaka i-confirm mo, i-certify mo na itutuloy. Tapos ayusin. So, ang 19 na magsa-certify, nasasabihin lang na ipapasa nila sa 20th, ganun ba? Merong requirements yung 19th Senate, di ba? Doon sa impeachment. Sinabi niya, i-confirm mo nga to 19 kung talagang ito yung mga yon, A, B, C, D, E, F, G. Okay. Yun lang yun. Wala na iba. Not to confirm whether the 20. Iba yung balita. Ibig sabihin, iba yung sinasabi sa balita. Ito ang problema kasi mga kapatid. Both sides ha. Wala ko tayong kinakampihan dito. Tama, dapat walang kampihan. Kailangan nag-uusap. Hindi ho nyo iniintindi that there is a bigger audience which is the public. Public interest component Bakit hindi nyo i-explica? Yun muna dapat kasi ang proseso. I-explica muna natin. Paano ba ang proseso ng impeachment? Ito galing sa House, pupunta sa Senado, aaksyonan nito, magkukonvene, bla 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 hanggang maging ganito. At siguro linawin siguro. Ano ba talaga yung aksyon na gusto ninyo? Anong implikasyon nito? Hindi yung ano yung gusto ninyo. Ano ang nasa batas? Di ba? Lang. Kasi ang kwan ho dito, either naman, miskin na ano ang gawin ng Senado, merong papalag. Ito lang ang sa akin. Tayo po, di ba, kwan lang naman, mamamahayag. Ang sa akin lang, ang talagang sikreto rito, ay dumisisyon kagad yung Korte Suprema doon sa kasong i-final sa kanila tungkol doon sa impeachment. Kasi doon... Kaso ang problema kasi mga kababayan po natin, hanggang ngayon, no, doon sa nangyaring petition ni Vice President Sara, ay wala pa ring response itong Supreme Court. So, actually, napakabagal talaga ng Supreme Court ngayon. In fairness, no? Napakabagal nila. Napakarami na pong petition na ipinasa sa kanila. Nandyan po yung writ of habeas corpus. Writ of habeas corpus. Bulol. Writ of habeas corpus ng mga anak po ni President Duterte. Yung oral argument patungkol sa issue po ng bicameral report sa PhilHealth, no? I think may mga kaso pa na i-final, no? May mga hiningi pang motion itong si Vice President Sara. So I think marami pa mga motion na hanggang ngayon po na hindi po inaprubahan ng Supreme Court. And again, kagaya nga ni Senator GB sa kanilang programa dyan, no? Itong ginagawa ng House of Representatives, mahilig po sila sa last minute. So kung yung impeachment last minute nila ipinasa tapos minamadali po nila na gusto nilang utusan at gusto nila ipakita na kaya nilang kontrolin ng Senado. And then itong sahot na naman mga kababayan po natin. Last minute na naman nilang ibinigay, no? At sinasabing magkaroon ng bicameral report. Pero noong February 2024 pa pala, mayroon ng pasado na bersyon ng Senado na magkaroon ng 100 pesos na dagdag sahod pero hindi rin nila inaksyonan. Ngayon, biglaan po sila pumasa ng tag 200 para pukpukin itong mga senador and then, syempre wala ng oras dahil adjourn na po sila, lalabas na hindi nila inaprubahan, pinabayaan nila, no? Nuna nila yung ibang bagay-bagay. So, para sisihin lang yung mga senador. Pero sa mga ganitong klaseng pagkakataon, mga kababayan, na may mga nagsasalita, no? May kumakanta, kagaya yung kinakanta ni Senator GV na 16 months na itong aprobado. No, hindi nila inaksyonan, hindi nila ginawa ng sarili nilang version or hindi nila inadapt. Tapos ngayon mag-create sila, no, ng additional sahod na tag 200 para sabihin lang na pabor sila sa mga trabahante. Pero mismo ang Malacanang umamin na negative po ito, no. Yung mga economic team ni Bongbong Marcos, alam nila na hindi talaga ito maaprubahan na economic team dahil hindi lang po mga malalaking negosyante ay yung maaapektuhan dito, kundi kasama na rin po yung mga maliliit na negosyante. So, tayo, hindi rin po tayo kontra sa pagdagdag ng sahod. Gustong-gusto natin yan dahil ang makikinabang ay ordinaryong Pilipino. Kasama tayo dyan. Kaya kung mag-increase, gusto natin. Pero ang tanong, baka may mga mawawala ng trabaho. Kawawa naman, no? Sila yung magiging collateral damage para lang magkaroon ng increase na 200 na sahod sa bawat araw ng mga ordinaryong mga gawa. So, dapat patas, no? May kinabang yung trabante, may kinabang yung negosyante para pareho masaya. Okay? Maraming salamat at yan po yung ating panibagong reaction video. Mabuhay po kayo lahat and thank you for the executive session DZRH dito po sa kanilang napakaganda, fruitful and healthy debate regarding po sa issue ng dagdag sahod and impeachment. And again, itong mga tagapagsalita ng Malacanang and House of Representatives ay walang pinagkaiba. Mukhang iisa lang yung dugo na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Paalam.